So pag sinabing spectroscopy, pinag-aaralan natin dito yung interaction, no, ng matter sa radiated energy. So pag sinabing radiated energy, pinag-usapan natin dito yung mga electromagnetic waves. So meron tayong slide mamaya para ipakita yung mga yon. Ngayon, ang tanong na lang dyan, pag kapag-emit ka ng radiated energy, may wavelength, no? So yung wavelength na yon, ang tanong dyan, paano magre-react yung matter doon sa specific wavelength na yon na in-emit ng iyong radiation source. So yun yung pinag-aaralan sa spectroscopy in general. Ngayon, maraming klase, no, ng spectroscopy. Actually, hindi lang sa field ng chemistry ito nagagamit. Nagagamit din siya sa ibang mga field like yung mga tinatawag na LiDAR para sa sa remote sensing, etc. So, spectroscopy rin yung konsepto na ginagamit doon sa satellite imaging, etc. Pero syempre ngayong umaga pag-usapan natin yung at the atomic and molecular level. So nakamarka dito sa slide natin ngayon kung ano ba yung mga topic na i-focus natin ngayong umaga. So meron tayong EAS, ICP, XRF, UV-Vis, FTIR. Ito yung mga klase ng atomic and molecular spectrometers. So for most discussions, so application ng spectro, pinag-usapan natin dito yung electromagnetic radiation, considered as an electromagnetic wave traveling at the speed of light. So most likely nakita niyo na ito dati, maraming familiar din kayo dun sa mga nandito. Pero bigyan natin ng konting detalye pa, no? Yung electromagnetic radiation saka yung graph na to. So makikita natin dito na pag mas mataas yung wavelength, mas mababa yung kanyang energy. At napaka-importante ng relationship na to kasi ito yung magdidikta rin kung ano ba yung magiging response ng matter. Ano ba magiging response ng electron ng atom doon sa wavelength na in-expose mo sa kanya. So makikita natin dito rin na kapag, for example, yung pinaka-pamilya sa atin would be X-ray siguro, no? So yung X-ray, since shorter yung kanyang wavelength, ibig sabihin din nun, mas mataas yung energy kaya niyang yung nabitbit niya. So merong kinalaman yun mamaya, makita nyo doon sa response ng ating atom. Samantalang yung radio waves naman, on the other side of the spectrum, medyo mahina. So hindi natin i-discuss ngayon yung radio frequency o radio waves. Pero sa session ni Dr. Ebajo, aking kasamahan sa CIF, papaliwanag niya kung ano yung kinalaman nito doon sa tinatawag na naman isang klase action ng spectroscopy, yung NMR, na hindi natin sasakupin ngayong umaga. So may very special lecture siya on that later on in a few months. Okay? So ito yung medyo chem portion or physics portion ng mga bagay-bagay, yung mga pinag-usapan kanina. So makita natin dito na maraming klase ng maraming tawag or iba-iba yung tawag doon sa response ng matter doon sa radiation. So may tinatawag tayong absorption, fluorescence, phosphorescence, meron din namang vibration. So para mas mapaliwanag ng mabuti, ito yung response ng atom natin or ng matter natin, no? So pag meron tayong ultraviolet and visible radiation, medyo malakas siya, no, kasi andito siya, no? So medyo shorter yung wavelength niya, and then medyo malakas yung kanyang signal na bit-bit or energy na bit-bit. Ang nangyayari dun, kapag inabsorb ng electron or ng matter ng atom yung specific wavelength na yun, ang tendency is mapatalsik yung electron na yun or tumatalon siya actually dun sa next energy level. So yung energy yung re-release, yun yung detect ng makina. Kapag naman X-ray, actually mas malakas yung X-ray dun sa ultraviolet, instead na yung outer electron yung kanyang pinupunterya, yung inner electron. So pag napunterya yung inner electron, bababa naman yung electron dun sa outermost shell para ma-stabilize yung atom mo. Tapos yung energy na release, ganun din. Yun yung minomonitor or na-detect ng makina, and then yung infrared, in comparison dito sa dalawang to, medyo mahina. So instead na paghiwalayin sila or magkaroon ng separation dun sa electron o kung ano man, ang nangyayari lang ay nagwa-vibrate lang. So makikita natin dito sa previous slide, nagwa-vibrate yung mga bonds. So instead na ang punteriya yung atom mismo, nasa bonds yung ating, bonds lang between atoms yung ating napapagalaw. Okay?